At so yun, what's up mga par, at good morning sa inyong lahat, no? At yun na ano mga par, time check. Yung mga par, no? 7:42 na mga par, no? Ng November 30, Sunday, no? Ay Saturday par, mga par, bukas pa Sunday. Ayun nga mga par, ngayon nga is yung ordination ni Kuya Marshall, no? At yun, maga tayo nagising dahil kailangan maga tayo nandun, no? Sa simbahan dahil maraming bisita mga par. At yun, may mga sikasuhin pa doon, no? At nga pala, no, hindi ko na nga pinakita sa vlog na yung yung ayun nga, nag-prepare kami doon, no, sa simbahan. Maya na lang mga par, no? Para di din mahabang maigi. At yun lang mga par, at asikaso muna kami, no? Almusal at yun, maliligo at BBS at punta na tayo sa simbahan mga par. Pag ganito ko is nandun na tayo, no? Yup! At nandito na kami mga par at ayan mga kasama ko mga par. At busy na nga dito, no? Ayan mga sakrista namin na maliliit. Sila mag-serve at saka ito sila Adrian. Dito sila sa loob, hihikita pa rin. Pakita mo na par. Yan, si Adrian. Ayan kaganapin sa loob. Wait lang par ko mga par. Bali magsisimula na mga par. Ayan na. Ito po. Apo. Apo. At ayan na yun. Yung mga tao. Yung mga taga, sa uyo. Surprise! Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid sa Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay isang daan sa pag-aari ng sarili sa paglilingkod tulad ni Apostol San Andres. Sa araw na ito, masasaksihan natin ang mga biyaya ng Espiritu Santo na ibinuhos sa ating simbahan sa pag-iirang ng mga bagong tagapaglingkod. Ngayong araw din ito ay ating pinagdiriwang ang ordinasyon ng pagkapari ni Deacon Marshall Villacruz at ang kapistahan ng San Andres. Gilid. At ibigin ang buong puso, isipan at kaluluwa ng aming maipahayag ang pagpupurit pagsamba sa iyo. Kami iyong pakabanalin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang makaharap kami sa iyo na taglay ang busilak na puso alang-alang kay Hesus Kristo. Aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Nabawas po ang isa, kaya 11 na lang. Pero gusto ko pong malaman ninyo na dapat ay 16 kaming magkakapatid. Kasi 4 na beses po nakunan ang nanay ko. Kaya 12 lang kami. Naghahanap pa nga po, kala namin madadagdagan pa. Mga minamahal kong kapatid, araw na ito ay dakilang araw, hindi lamang po sa aming pamilya, kundi para sa ating lahat. Lalong-lalo na po yung mga paglilingkuran ng ating kapatid. At sa umagang ito, gusto ko pong i-welcome ang ating mga kasamang pari. May dadating po mamaya na 2 pari pa. Gusto ko na rin ibahagi sa inyo. Si Father Isidro Camugaw. Ka-birthday po yan ni San Isidro Labrador, yung patron namin sa Mampungo sa aming barangay.
Ganon din po si Reverend Father Ruji Solis, dadating po. At ang kasama kong pari ngayon dito, yung matagal pong nakasama ng aking kapatid na si Marcial sa katedral ng Sauyo, na hanggang sa panahon na siya ay magpunta dito, ay nakaalalay po sa kanya si Reverendo Padre Alfredo Lorenzo. Kamagana po sa Lorenzo Ruiz. Ayan. Siya po yung, actually, nung magdikon po sila, sabay sila. Kaya lang po, nauna pong italaga ng banal na espiritu ang aking kapatid na si Father Alfred, dahil po sa maraming kadahilanan at maraming mga gawain. At ngayon nandito rin po ang ating kapatid na malapit na rin pong tumanggap ng banal na orden ng pagkapari, si Reverend Deacon Ricky Flor. Ayun. Nakita po niyo, maliit na mama lang yan. Ang tawag namin yan ay ang karamdaman ng katawan. Yung may mga rayumahan dito kayo, di ba? Makakahadlang ba yung walang maraming pera? Makatiga sa uyo ba maraming pera? Eh, ba't narito kayo? At umarkila pa sila ng sasakyan. So, pera hindi makakahadlang sa paglilingkod sa Diyos. Yung sakit ng katawan o karamdaman ng katawan hindi makakahadlang sa paglilingkod sa Diyos. Asawa ba nakakahadlang? Hindi. Pamilya ba nakakahadlang? Nasaan ang pamilya Villacruz? Makita yun. Ayun pa yung iba. Pamilya Villacruz. Kaya pala magkakamukha kayo. Magaganda at mukhang donya. Ano? Hindi na mukhang donya. Okay. Kaya na, umakati na po ang lalamunan ko. Senyalis na hindi ako pwede magsalita ng matagal. At after po ito, tatakbo na ako sa Tagaytay para sa isang garden wedding. At hindi ako dapat mahuli sa alas 4 ng hapon. Kaya naman, di ba? Hindi tayo mahuli. Lahat na yan, no? So, mga pinamalang kapatid, tatanungin na kita, tulad ng tanong ko sa iba. Handa ka bang mapatay? Opo. Sabi mo yan, ha? Handa ka bang pumatay? Hindi po. Tama sagot ito. Kasi merong isang sikat na reliyon. Ang sabi ng mga ministro, ang sabi ng mga manggagawa, ako'y handang pumatay at magpakamatay. Aba, hindi ka kay Kristo. Pag ministro ka ni Kristo, pare ka ni Kristo, handa ka mapatay, pero hindi ka handang pumatay. Kasi ang Kristo natin sa Biblia, ang Kristo nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit, hindi pumatay. Kaya nga si San Pedro tenga pa lang ni Marco, tinagpas ni Pedro nung inisulto Panginoon niya. Ano sabi ng Panginoon? Pedro, isalo mo yung tabak. Tandaan mo, pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Sa patalim ka pumatay, sa patalim ka rin mamamatay. So, ang tunay na pare ni Kristo, pwedeng mamatay, pwedeng mapatay, pero hindi pwedeng siya ang pumatay. Ano? Kaya nga maraming santo, maraming santa na pinatay, naging martir, alang-alang sa Diyos at sa simbahan. Kaya sila tinatawag natin mga santo o mga santa. Ano ang piyesta nila? Ang nasabing ordinasyon sa pagkapari ay gaganapin sa dambana ng Santo Niño de Tacloban sa darating na November 30, Kapistahan ni San Andres, taon ng Panginoon 2024, sa bayan ng Rosario, Salinas, lalawigan ng Cavite, sa ganap na ika-10 ng umaga. Pinagtibay ngayong ika-10 ng Nobyembre taon ng Panginoon 2024, kaalingsabay ng ilinangos na pribadong pagpupulong sa dambana ng Santo Niño de Tacloban, bayan ng Rosario, Salinas, lalawigan ng Cavite, para sa Diyos at simbahan, nakalagda Most Reverend D. Anthony Pereira Diti, Chief Bishop ng Filipino Catholic Christian Church, Simbahang Katoliko, Pilipino-Kristiyano. Napakinggan natin lahat ang binasang mandato ng pagtatalaga kay Reverendo Diacono Marcial G. Villacruz in Missionary Order. At ito na yung sandali na iyaharap siya ng formal sa altar na ito at sa ating lahat. Lumapit ang inuorderahan sa pagkapari. Reverendo Diacono Marcial G. Villacruz, Missionary Order.
ang paghaharap. Naririto po ako. Tulong, Daddy. Ayos. Dalahin natin ang presensya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbigkas at pagsagot sa litanya ng mga santo. The Litany of Saints. Bukan makinig po ang lahat. Villa Cruz, alam namin na batid mo na ang iglesia o simbahan ay siyang bayan ng Diyos, ang katawan ni Kristong Panginoon, ang tahanan ng banal na Espiritu. Ang lahat ng binyagan ay tinawag upang ipahayag at ipakilala na si Jesucristo ang tagapagligtas at Panginoon at upang makibahagi sa gawain ng pagbabago ng sanlibutan. Ngayong ikaw ay tinawag upang maglingkod na kasama ng iyong obispo at kapwa ministro bilang pastol, pari at guro at upang makibahagi sa pamamahala at sanggunian ng iglesia o simbahan. Bilang pari, tungkulin mo na ipahayag ang sa salita at gawa ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at hubugin ang iyong buong buhay ayon sa kanyang panuntunan. Ibigin paglikuran mo ang mga taong pinagkatiwala sa iyo. Pantay mo ang pangalagaan ng mga bata at matatanda, ang malulusog at mahihina, ang mayayaman at mahihirap. Ikaw ay mangaral, magpahayag ng kapatawaran ng Diyos sa nagsisising na kasalanan, maggawad ng pagpapala ng Diyos, makibahagi sa pangangasiwa ng banal na binyag. Sa pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan at sa pagsasaliksik ng kaalaman sa mga bagay na ito na magpapalakas, magpapayaman sa iyong kakayahan bilang lingkod ng Panginoon. Opo, magiging masigasig po ako. Magpupunyagi ka ba sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa pangangasiwa ng mga sakramento ng bagong tipan upang ang magpatawad at mapag-isang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay lumaganap at tanggapin ng lahat? Opo, magpupunyagi po ako. Tunay, ligtas kami at iyong gabayan sa mapagkalingang mong kantungan. Sa pamamagitan mo naway makilala ang Diyos, Anak at Ama, Espiritu ka ng pag-ibig nilang dalawa, banal sa tatlong ni isa. Sa Amang makapangyarihan, sa Anak na muling nabuhay, sa iyo, Espiritu mapangalin, walhati, magpakilanman. Doon ako doon. Bakit? Uy, labas. O Diyos, na pinagmula ng lahat ng kabanalan, sinasamo namin sa iyo, at pagkalubo yung banal ng pagpapala. Sa ilangkod mo ito ang isang ganap kapalay ng iglesia o simbahan.
guys. Naka 0.5 yan, si ano, si Edwin. Naka 0.5 yan. Seal of this church, this 30th day of November, Feast of St. Andrew in the year of our Lord 2024. Most Reverend Anthony D. Pereira, Chief Bishop of the Filipino Catholic Christian Church. Okay, Father Marcial, ito, may lamang po ang papaalala ko na mag-iiwan sa inyo ng konting alaala. Alam niyo po, mga kapatid sa ating Panginoon, ang Panginoon nating Diyos na hari ng lahat ay nag-utos sa mga lingkod niyang gumawa ng aklat upang maisulat ang mga piling at akas na ating pag-aralan, masunod na lahat. Ngunit ilan lamang ang ating natupad sa mga aral niyang maga at mahirap. Subalit ang mahalaga, tayo nagsisikap